May mga gabi sa baryo ng San Lorenzo na tila humihinga ang dilim. Kapag pumatak ang 12:00, bumabagal ang oras, ang hangin ay parang may dalang bulong at ang mga ilaw ng bahay ay nanginginig na parang natatakot din. Sa gitna ng katahimikang iyon, may maririnig kang tunog ng mga paa. Dahan-dahan, parang hinahabol pero ayaw magpahuli. Sa gilid ng barangay, naninirahan ang magkapatid na si Lira at Thomas, mga ulilang tumitinda ng bawang sa palengke. Bata pa lang siya, alam na nila kakaibahan ang kanilang lugar. Nang ulan ng malakas at kumikidlat, may mga anino ang dumadaan sa likod ng mga puno. May mga mata nang sumisilip sa pagitan ng dilim. At kahit ang mga aso ng barangay ay biglang tumatahimik, parang may takot na di maipaliwanag. If Lira ang nakatatanda, payat, mahinahon, 18 at palaging may lungkot sa mata. Siya yung tipo ng babaeng hindi mo agad mapapansin, pero kapag tumingin, parang may sinasabing hindi mo marinig. Si Thomas naman, 16, palatawa at laging may kwento. Pero sa kabila ng ngiti, may lamat na iniingatan, ang alaala ng gabing namatay ang kanilang ina. Basta Lira, ang sabi ng Tomas kung minsan ay nagpapalimos sila para mapabit sa mga bawang sa bayong. Huwag mong subukang makalimutan ang bilin ni nanay. Sa bawang daw, may tago tayong lakas. Ngumiti lang si Lira, pero sa loob niya alam niyang hindi lamang basta pamahiin yon. Bago mamatay ang kanilang ina, iniabot nito kay Lira ang isang maliit na lumang litrato, malabo na. Pero makikita ang isang babae sa tabi ng ilog, may hawak na basket ng bawang. Kapag naramdaman mong may humahabol sa iyo, sabi ng ina noon, hawakan mo to, pero wag mong titingnan ng matagal. At hindi naintindihan niya noon kung bakit. Pero nang sandali na iyon ay naging gabi. Kapag mahangin ang gabi, binibisita niya ang tinig ng ina mula sa dilim. Tinig masungi parang sinasabi, anak, may utang pa sa atin ang lupa. Tahimik naman ang kanilang buhay sa araw. Siya at ang kanyang tao ay nag-iikot sa baryo, nagbebenta ng bawang sa mga luma pa na bahay noong panahon ng mga Kastila. Mababait naman ang karamihan ng mga tao pero mayroong ilan na bahay na hindi nila tinatagpuan, yung mga may kurtinang itim o yung pintuan na laging nakasara kahit tanghali. An hour passed they through Aling Perla's house, an old woman who was known in the barrio as tagabantay ng anino, wearing shirts again, rosary beads made of wood, and fond of buying onions from them. Lira, Thomas, said she while counting the onions, huwag kayong maglalakad palabas ng baryo pagkatapos ng 6:00. Ngayon, maghihintay ang buwan sa pagitan ng 2 bundok. Yun ang oras ng mga gutom. Napatid si Lira sa langit. Totoo nga, ang araw ay parang hinihigop ng ulap at ang paligid ay naging kulay abo. Mga gutom? Asked Thomas, forcing himself to laugh. Aswang po ba yan, Aling Perla? Ngumiyak ang matanda but it was not funny. Hindi lahat ng gutom kumakain ng laman, answered it. May iba, kaluluwa ang hanap. Tahimik silang naglakad pa uwi. Ang mga paa nila ay halos walang tunog sa lupa. Si Tomas, bagamat nakangiti, ay napapatingin sa paligid. Si Lira naman hawak ang bayong. At sa ilalim nito, ang lumang litrato ng kanilang ina. Pag-uwi nila habang nangayos ng mga bawang sa mesa, may narinig silang kaluskos sa likod ng bahay. Sinabi ni Thomas ay pusa, pero nang sinilipan siya, nakita niyang may nakalat na bawang sa lupa, may marka ng mga kuko, mahahaba parang panghayop. Lira, mahinang sabi niya. Hindi amhiling ang ate niya. Tinitigan lamang nito ang kandila sa altar, yung kandilang laging nakasindi para sa kanilang ina. Ang apoy ay naglalaro, parang hinihila ng hangin sa isang direksyon. Teka, sabi ni Tomas, bakit parang may... Biglang tik-tik-tik ang narinig nila sa bubong. 3 beses. Sumunod, kaluskos ng mga pakpak. Tahimik silang dalawa. Kita sa mukha ni Lira ang takot,
uwang suwerte, hindi sa tunog, kundi sa alaala. Ganito rin daw ang narinig nila bago mamatay ang kanilang ina. "Huwag kang gagalaw," bulong ni Lira, halos hindi marinig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang litrato. Sa sandaling tumingin siya rito, may liwanag na dumaan sa paligid ng imahe. At sandaling may naramdaman siyang lamig sa likod ng batok. Sa labas, sa uwisan ang pusa nilang si Itim, isang sawisan na hindi parang alulong, kundi parang panaghoy. Pagkatapos noon katahimikan, kinabukasan tulad ng walang nangyari. Pero naramdaman ni Lira na may nagbago. Sa bawat bahay ay pinupuntahan nila, napapansin niya ang mga mata ng tao, talamay lihim, tulad na alam nila ang hindi sinasabi. May isang lalaking bumili ng bawang na hindi tumitingin sa kanila, nakayuko lang, at nang iabot niya ang bayad, malamig ang kamay. Sobrang lamig tulad ng bangkay. Sa gitna ng lahat ito, may isa lang na nagbibigay sa kanya ng ginhawa, si Rico, ang kaibigan ni Thomas na laging sumusundo sa kanila. Anak ng mangingisda, may ngiting nakakagaan ng loob at laging may baon na asar para kay Lira. "Lira, alam mo ba," sabi niya, minsang magkasabay sila sa daan, "kung bawal lumabas ng gabi, edi tuwing umaga ka na lang dapat ngumiti. Para kahit papano may liwanag pa rin na pangiti si Lira, pero saglit lang." Kasi sa likod ng mga biro ni Rico, nararamdaman niyang may nararamdaman din itong kakaiba. Minsang dumaan sila sa ilog, nakita niya si Rico na tumitig sa tubig. "Nakikita mo rin ba sila?" tanong ni Lira. "Sino?" "Yung mga mata sa ilalim." Hindi sumagot si Rico. Pero nang lumingon ito, maputla na siya. Mula noon hindi na siya sumama sa kanila pauwi. After several days, they returned to Aling Perla's house to peddle again. But instead of an old woman, a little girl opened the door. "Wala na po si Lola," she said. "Sinundo kagabi." "Sinundo? Nang sino?" asked Thomas. Smiled the child. "Yung mga gutom." Pagbalik nila, hindi na nag-usap ang magkapatid. Tahimik lang hanggang sa makarating sila sa bahay. Sa loob, naamoy nila agad ang matapang na amoy ng bawang, parang nasusunog. Nakita nila ang altar, ang kandila, hindi na nakasindi. Sa tabi nito, nakadikit sa dingding ang litrato. Pero ngayon malinaw na. Ang babaeng nasa litrato ay nakangiti at sa likod niya may dalawang batang hawak-hawak ang kamay. Lira at Tomas. Napaatras si Lira. "Hindi yan maaari," bulong niya. Tumayo si Thomas, nanginginig. "Ate, kung tayo yan." Hindi na niya natapos ang sasabihin kasi biglang tumunog ulit ang tik-tik-tik sa bubong. Mabilis silang tumakbo palabas, pero nang buksan nila ang pinto, malamig na hangin ang sumalubong, kasabay ng amoy ng dugo. Sa di kalayuan, sa ilalim ng punong balete, may nakasabit na bayong ng bawang. Tumutulo ang likido mula sa loob, parang dugo pero mas malagkit. Hindi na sila lumapit. Niyakap din ang kapatid si Lira at sa una ang nakita ni Tomas ay niiyak na siya walang luha. Yung uri ng iyak na tahimik pero puno ng bigat. "Ate," mahinang pagsabi niya. "Tomas," tugon ni Lira halos bulong, "may gumigising sa bawang natin." Sa di kalayuan, bigla tumunog ang kampana ng simbahan, 3 beses, pero wala namang patay. Ang mga ilaw sa baryo ay nagsimulang magpatay-sindi at ang mga aso ay sabay-sabay na umalulong. Mula sa madilim na langit, may bumagsak na isang patak ng ulan, itim. Tumingin si Lira sa litrato na hawak niya ngayon at sa kabila ng takot, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Kung ang litrato ay nagpapakita ng nakaraan, bakit gumagalaw ang mga mata sa loob nito ngayon? At bago pa niya masagot, may boses na bumulong sa kanyang tenga, pamilyar, malamig, at puno ng pighati. "Anak, bayaran mo na ang utang ng ating dugo." Sa gabing yon, hindi na nila alam kung sino pa ang tao sa baryo at sino ang gutom na nag-aabang sa dilim. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon.
Simulated naman ang gabi iyon, hindi na naging pareho ang lahat. Si Lira ay madalas ng tahimik, laging may hawak na lumang litrato kahit saan magpunta. Si Thomas naman ay tulad na nagbago rin. Mas madalas siyang lumalabas ng bahay, pero tuwing tinatanong mo kung saan siya pupunta, simpleng sagot lang ang maririnig. May kailangan lang akong hanapin. San Lorenzo's barrio is like shrinking day by day. The people no longer buy garlic from them, and when they pass by the street, there are things they hear that are like whispers. Yan, yung mga anak ni Salome, di ba? Yung nanay nila may pinaslang na aswang noon. Huwag kang lalapit, may dalayang sumpa. Ang mga ito ay hindi pinapansin ni Lira, pero makasabak niya ang bawat sabit. Bawat pagtutok, katulad ng karayom na sumususok sa balat. Merong mga bata rin minsan ay binabato sila ng balat ng saging, samantalang nagtitinda sa palengke. Si Tomas, laging pinipigilan ang sarili, pero minsan, nantog din siya. Hindi niyo alam ang totoo. Teryo niya minsan. Hindi niyo alam kung anong nangyari sa amin. Tahimik lang si Lira. Hinawakan niya ang balikat ng kapatid at mahina lang niyang sinabi, "Tama na. Hindi tayo pwedeng magalit sa mga hindi nakakaintindi." Pero sa loob-loob niya, nasusunog siya. Kasi alam niyang may bahid ng totoo sa mga bulungang iyon. Ang ina nila, si Salome, ay kilala noon bilang manghihilot, marunong sa mga halamang gamot, marunong bumigkas ng dasal na kayang magpagaling ng lagnat at sumpa. Pero isang gabi, may batang babae sa baryo ang namatay matapos hilutin ni Salome. Wala mang patunay, itinuro siya ng mga tao bilang salarin. "Aswang!" sigaw nila noon. Ininom ang kaluluwa ng bata. Doon nagsimula lahat. Sinunog ang kubo nila, pinagtulungan ng mga lalaki ng baryo. Si Thomas ay sanggol pa noon. Si Lira naman, 5 taong gulang. Ang ina nila, duguan, pero nakangiti pa rin habang tumatakbo sa ilog, bit-bit ang 2 anak. "Hindi ko kayang mawala kayo," bulong nito habang hinahaplos ang mga ulo nila. Pagkatapos noon, hindi na nila muling nakita ang ina. Maliban sa bangkay nitong inanod sa pampang kinabukasan, may mga marka ng kagat sa leeg. Kaktawisan si Lira at 2 ang hiya at pagtakpan. Nung isang gabi, iniisip niya kung totoo ba talaga ang mga sabi-sabi. Kung aswang nga ba ang ina niya o biktima lang ng takot ng mga tao. Pero may mga gabi, habang natutulog si Thomas, naririnig niya ang tunog ng tinig ng ina, humihingi ng tawad, humihingi ng tulong. "Anak, huwag mong kalimutan, may utang pa sa atin ang lupa." Isang umaga habang naglalakad si Lira sa pamilihan, bigla siyang hinila ng isang matandang lalaki papasok sa loob ng tindahan ng mga halamang gamot. "Ikaw yung anak ni Salome, hindi ba?" Tanong ng matanda, mahina pero matalim ang boses. "Opo, sino po kayo?" "Ang tawag nila sa akin, Mang Igo. Albularyo ako, kaibigan ng nanay mo." Sa unang pagkakataon, may ibang kumilala sa kanila nang hindi may halong takot. Pinaupo siya ng matanda at inabutan ng maliit na bote ng langis. "Buksan mo yan kapag sumapit ang 3 gabi ng dilim. Huwag bago, huwag huli. Kapag nakarinig ka ng tiktik, isawsaw mo rito ang litrato ng ina mo." "Bakit po?" tanong niya. Dahil hindi siya patay, Lira. Hindi pa siya matahimik. May iniwan siyang mutya at nasa dugo mo yon. Hindi nakasagot si Lira. Para siyang nilamig sa sinabi ng albularyo. "Mutya? Sa dugo ko?" Tumango si Mang Igo. "Hindi lahat ng aswang ay masama, anak. Pero ang dugo ni Salome ay hinaluan ng kasunduan. Noong pinanganak ka, may nilagay siyang sumpa sa sarili niya para mailigtas ka sa mga gutom. Pero ang sumpang yun, may kapalit." Mula noon, paulit-ulit sa isip ni Lira ang mga salitang iyon. May utang pa sa atin ang lupa. May kapalit. Mutya ng dugo. Pag-uwi niya, sinubukan niyang huwag sabihin kay Thomas, pero nahalata ito. "Bakit parang iba ka ngayon, ate?" tanong ng kapatid habang pinupunasan ng pawis. "Parang may tinitago ka."
Wala naman, sagot niya, pilit nang ngumingiti. Hindi mo naman kailangang akuin lahat. Sabihin mo lang, tutulungan kita. Hindi niya alam kung paano. Paano mo sasabihin sa kapatid mong ang dugo ninyong dalawa ay pinag-uusapan ng mga nilalang sa dilim? Kinagabihan, gawa niya ang bilin ng mang-igo. Kuha niya ang pagkatiwalang hustong bote, buksan, at amoy agad ang tapang na aromang bawang at lubid-lubid na langis. Sa labas narinig niya ang tik-tik-tik, 3 beses. Eksakto, dahan-dahan niyang inilubog ang litrato sa loob ng langis. Nang sandaling iyon, biglang umihip ang hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Umilaw ng maliwanag ang kandila sa altar at sa salamin ng bote nakita niya ang mukha ng isang babae. Nakatingin sa kanya, umiiyak. Anak! Nabitawan niya ang bote, nabasag at tumapo ng langis sa sahig. Paglingon niya, si Tomas ay nasa pinto, tulala. Ate, kanina pa ako gising. Sino kausap mo? Hindi siya makasagot. Niyakap lang niya ang kapatid, mahigpit. Kapag narinig mo ulit ang tik-tik, huwag kang lalabas kahit anong mangyari, bulong niya. Bakit, ate? Dahil hindi lahat ng kumakatok tao. Kinabukasan, bumisita siya pa ulit sa kanya kay Mang Igo. Pero nang pumunta niya sa tindahan, sarado na. Ang pinto puno ng abo at mga dasal na isinulat sa papel. Tanong-tanong niya ang mga kapitbahay pero wala raw nakitang Mang Igo sa baryo. Kahit kailan, lalong bumigat ang gabi. Si Lira ay madalas nang nakakakita ng mga aninong sumusunod sa kanya. Minsan, sa gilid ng mata, may nakikita siyang babae sa tabi ng ilog, nakayuko, kumakanta ng lullaby na alam niyang narinig na niya noon. Matulog ka, anak ko, huwag kang lilingon. Isang gabi habang si Tomas ay tulog, may kumatok sa pinto. 3 beses. Tok, tok, tok. Ang sunog ay hindi malakas, pero parang may gumagapang sa loob ng kanyang dibdib. Siya ay lumapit, dahan-dahan, at mula sa labas ay narinig niya ang tingin ng isang babae. Malambing, pamilyar. Lira, buksan mo. Nanay to. Nanigas siya. Nanay, bulong niya. Anak, may kailangan kang malaman. Nakatitig siya sa pinto at napansin niyang umiilaw ang sahig sa paligid ng bote na nabasag kagabi. Ang langis ay parang bumabalik sa anyo, gumagapang pataas, pabalik sa bote. Anak, paano ko malalaman kung totoo ka? She asked, almost shouting. Kung hindi mo ako pagbubuksan, mamamatay si Thomas. In the blink of an eye, she opened the door. No one. Only cold air breezing in, and under the moonlight there was a woman standing with her back to him on the middle of the road, wearing a 2-piece, long hair, carrying a basket of garlic. Nanay! She yelled. Pero nang siya ay lumapit, lumingon ang babae at hindi mukha ng ina niya ang nakita niya. Mga mata nitong pula at sa ngiti niya may mga ngipin na matatalas gaya ng kutsilyo. Bakit mo ako iniwan noon, Lira? Sabi ng tinig, sabay tawa ng malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Tumakbo siya pabalik sa bahay, hawak ang bote ng mutya. Ngunit pagdating niya, wala na si Thomas. Sa kaniyang mesa, ang nadaan lang ay papel. Sa madugong tinta na aksaya, huwag mong kalimutan, ate. Sa bawang, may tago tayong lakas. Bumagsak siya sa sahig, nag-iyakan, pero wala naman na luha ay lumalabas. Umihip na ulit ang hangin at sa bawat paghinga niya, sinasabi ng sariling tibok ng puso na parang umuulit ng isang linya. May utang pa sa atin ang lupa. Kinabukasan, nagumpugak siya sa paghanap ng kapatid. Naglibot siya sa buong baryo hanggang sa dumating siya sa pampang ng ilog kung saan una matagpuan ang bangkay ng kanilang ina. Doon, nakita niya si Rico. Maputla, nanginginig, at parang hindi na siya ang dati. Rico, nakita mo ba si Thomas? Tumango ito pero tumawas ng tingin. Lira, wag mo nang hanapin. Hindi mo magugustuhan kung saan siya dinala. Anong ibig mong sabihin? Tao lang ako, pero bakit ganon ang tingin niya sa akin kagabi? Nalunok si Lira. Sino?
Si Thomas, reply ni Rico. Akala ko siya pa rin pero iba na ang mga mata niya. At yung nangiti niya, hindi sa kanya yon. Bahog si Lira sa lupa at sa ilalim ng araw, parang muli narinig niyang tatlong tinig ng ina. Mahina, parang alingaungaw sa hangin. Child, kung nawala ang isa, pagisingin mo ang mutya. Sa bawang, may tago tayong lakas. Kaagad niyang kinuha ang maititirang bawang sa bayong at piniga hanggang lumabas ang katas nito. Hinalo niya sa langis na naiwan at sabay inilubog ang litrato. Sa sandaling iyon biglang lumakas ang hangin. Ang ilog ay umapaw at mula sa ilalim ng tubig may umahong nilalang, hindi tao, hindi hayop. Ang balat nito ay parang kaliskis ng isda. Ang mga mata ay asul at ang boses ay gaya ng alon. Hindi mo na mababawi ang kapatid mo, Lira, sabi ng nilalang, dahil ang dugo ninyong dalawa ay bahagi na ng kasunduan. Kasunduan? Ang inyong inang dugo ay kinubkob sa halip ng isa sa inyo. Ngayon, oras na para singilin ang natira. Lumapit ang nilalang sa kanya at iniabot ang isang maliit na mutya, kumikinang, parang puso na tumitibok. Dalhin mo to sa ilalim ng buwan. Pero tandaan mo, kapag sinubukan mong ibalik ang patay, may kapalit na buhay. Naiwan si Lira, hawak ang mutya, nanginginig. Sa isip niya, bumabalik ang mga salitang paulit-ulit. Sa bawang, may tago tayong lakas. May utang pa sa atin ang lupa. Huwag kang lilingon. Sa gabing yon, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, tinitigan niya ang mutya. Ang liwanag nito ay nagbabago, minsan puti, minsan pula. Sa loob ng mutya, may aninong gumagalaw, parang kamay na humihingi ng tulong. Kuya, bulong niya, kung naririnig mo ako, babalikan kita. At sa sandaling yon, muling narinig niya ang tunog ng tik-tik-tik sa malayo. Paulit-ulit, papalapit. But now, alam niya na hindi ito sa bubong. Kasama ito sa loob ng kanyang dibdib. At kung maririnig mo yon sa gabi, ikaw ba? Maglalakas loob pang huminga? Simula paggabi ng paglitaw ng nilalang sa ilog, hindi na nawala ang kaba sa dibdib ni Lira. Bawat oras, pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanya kahit sa gitna ng araw. Ang liwanag ng araw ay hindi na rin nakakapagpahinga sa puso niya kasi minsan, kahit tanghali, nakikita pa rin niya sa gilid ng mata ang anino ng isang bata sa tabi ng puno. Nakatayo lang, tahimik at nakatingin sa kanya. Sa mga sandali ang iyon palaging dinadala sa bulsa ng mutya, yung ibinigay ng nilalang sa ilog. Minsan, tumitibok ito parang may sariling buhay. Minsan, mainit. Minsan, malamig. Hindi niya nakilala kung kailan pero parang ito ang nag-aagaw ng sagot sa mga tanong na hindi niya kayang sambitin. May mga gabi na nananaginip siya. Nakikita niya si Tomas nakatayo sa tapat ng bahay, may hawak na bawang sa kamay. Pero ang bawang ay itim at sa bawat patak ng katas nito may lumalabas na usok na nagiging hugis ng tao. Tuwing lalapit siya sa panaginip, umiiyak si Tomas. Bakit mo ko iniwan? Hindi kita iniwan, sagot ni Lira, nanginginig. But, sa panaginip, always the same is the answer of Tomas. Hindi mo ako sinagip. When he wakes up, always there is a trace of tears on his cheek. And sometimes the gate is open despite his closing it before bedtime. During. He tries to be normal in the daytime. He sells. Again, he is selling onions, but nobody is buying anymore. The people are still afraid, and in every glance at Lira, there is a mixture of anger and pity. Isang beses, nadaanan niya ang tindahan ng dating kaibigan ng ina. Lira, sabi ng babae, hindi mo ba naririnig ang tawag ng lupa? Huwag mong hayaang kainin ng dilim ang dugo mo. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin, kaya naglakad lang siya palayo. Pero sa likod niya, narinig niya ang mahina pero malinaw na bulong. Hindi na ikaw ang hinahanap nila. Pag-uwi niya, pinilit niyang magdasal sa altar. Ang kandila, lumiliyab pa rin ng kakaiba.
Napansin niyang tila kumikilos ang apoy ayon sa pintig ng puso niya. Sa tabi ng altar, naroon pa rin ang lumang litrato ng kanilang ina. Ngunit ngayon, tila nagbago ang ekspresyon nito. Hindi na ito nakangiti. Parang nakatitig ito ng diretso sa kanya, nanunumbat. Nanay, bulong niya, kung totoo ka, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang sagot. Pero sa katahimikan, biglang tumigil ang hangin. Walang tunog ng kuliglig. Walang ingay ng mga aso. Ang lahat ay parang huminga ng sabay. Maya-maya, may tunog ng yabag mula sa labas. Mabagal. Mabigat. Lumapit siya sa bintana, under the moon, kung saan may nakita siyang lalaki, nakatalikod, ba't pamilyar ang tindig. Parehong-pareho sa postura ni Tomas. Tinawag niya, Tomas? Walang sagot. Pero nang kumilos ito, nakita niyang walang anino ang katawan nito sa ilalim ng liwanag. Bumalik siya palabas, dala ang mutya, pero nang lapitin niya, wala na ang lalaki. Sa lupa, may naiwan lang na isang singsing. Yung singsing na suot ng kanilang ina ang hindi niya kailanman naibalik matapos mailibing ito. Dahan-dahan niyang pinulot, nanginginig ang kamay. Ang metal ay malamig, pero nang isuot niya sa daliri, parang may dumaan na kuryente sa katawan niya. Sa pag-uwi niyang iyon, napasya siyang bumalik sa ilog. Hindi dahil tapang, kundi dahil pagod. Pagod siyang matakot. Pagod siyang habulin ng tanong, walang sagot. Pagod siyang manahimik. Nang dumating siya sa pampang, tahimik ang lahat. Ang tubig ay talamanin at sa gitna ng alon, nakita niya ang sariling refleksyon. Pero hindi ito siya. Ang nasa tubig ay si Thomas, nakangisi. "Bakit ka bumalik?" tanong nito. "Gusto kitang iligtas," she replied. "Hindi mo na kaya. Ako na ang bayad." Lyra was choked, forcibly holding back tears. "Hindi ko tatanggapin yan." "Hindi mo kailangang tanggapin, ate. Nagsimula na." Sa paligid, nararamdaman niya, unti-unting lumalamig ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay gumagalaw kahit walang ihip ng hangin. Sa ilog, unti-unting umahon ang mga anino, hugis ng mga tao, ngunit walang mukha. Parang mga kaluluwa ng mga dating gutom, naghihintay lang ng pagkakataon. Isa sa kanila ang lumapit kay Lyra, isang babae. Mahaba ang buhok, basang-basa, may tali ng bawang sa leeg. "Hindi mo ba naaalala ako?" sabi nito. "Ako ang batang babae na sinisisi ng mga tao sa ina mo." Natigilan si Lyra. "Ikaw ang..." "Oo," sagot ng anino. "At ako rin ang dahilan kung bakit nabuhay ka. Sa gabi ng apoy, inalok ng ina mo ang kalahati ng kaluluwa niya kapalit ng buhay mo. Pero ang kalahati niyon ginawang utang ng lupa." Tumulo ang luha ni Lyra. Bakit kailangan may kapalit? Dahil walang ginagamot ng libre ang lupa. Lahat ng buhay binabayaran. Habang nagsasalita ang anino, unti-unting kumikislap ang mutya sa kanyang kamay. Parang may sinusunog na larawan sa loob nito. At sa liwanag, nakita niya ang mukha ng kanilang ina, umiiyak. "Anak," boses na bumalik. Ang mutya ay hindi regalong ibinigay. Isa itong paalala na kahit anong tangkang itago, babalik pa rin ang sumpa. Sumisigaw na sana si Lyra, pero walang tunog na lumabas sa bibig niya. Sa halip, isang mainit na patak ng luha ang bumuhos sa mutya at nang mangyari iyon, sumabog ang liwanag sa paligid. Pagmulat niya, umaga na. Wala na siya sa ilog, nasa loob siya ng bahay, pero iba na ang ayos ng lahat. Ang mga gamit ay bago, ang altar ay may sariwang kandila, at sa mesa, may 2 tasa ng kape, mainit pa. "Tomas?" tawag niya. Mula sa kusina, may boses. "Ate, gising ka na rin pala." Tumakbo siya at nang makita ang kapatid, napahinto siya. Si Tomas ay buhay, nakangiti, pero may kakaiba sa mga mata nito. Malamlam, parang walang laman. "Bumalik ka na pala," sabi nito. "Sabi ko naman sa iyo, matatapos din lahat." Hindi makagalaw si Lyra. Napansin niyang suot ni Thomas ang singsing ng kanilang ina. "Bakit nasa iyo yan?" ngumiti ito.
Sabi ni nanay, ako na raw ang tagapangalaga ngayon. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Lira. Nasaan si nanay? Dito lang, sagot ni Thomas, sabay turo sa altar. Tiningnan ni Lira at sa halip na litrato, isang mutya na ngayon ang nasa gitna, kumikislap, at sa loob nito, may hugis ng babaeng nakangiti. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Tomas, anong ginawa mo? Tinapos ko lang yung sinimulan niya. Dati, ako ang utang ng lupa. Pero ngayon, may bagong kasunduan. Sa labas, narinig nila ang kaluskos ng mga sanga at sabay-sabay na sinampahan ng mga ibon ang flight palayo. Ang hangin ay lumamig at mula sa lupa, unti-unting umaangat ang hamog. Sa loob ng bahay, gumagalaw na may mga aninong nakadingding pero walang pinagmumulan ng liwanag. Hindi ito tama, bulong ni Lira. Walang tama o mali, sagot ni Thomas. May utang lang at may nagbabayad. Ako na ngayon ang tagapagmana ng gabi. Ang lumapit sa kanya ni Lira at tinangasan ang kamay ng kanya. Mainit, but strange heat, as if fire that goes down the skin. Huwag kang mag-alala, ate, ang sabi ni Tomas, kaibigan ng pagtatawa. Hindi na tayo gutom, hindi na tayo uhaw. Sa sandaling ito, nakita ni Lira sa mata ng kainuman ang refleksyon ng sarili niya. At sa halip na tao, isang nilalang na may pulang mata at balat na kumikintab sa liwanag ng kandila. Bakit kabit niya ang kamay ni Thomas? Umatras. Hindi ito ako. Ngunit ang kainuman ay tumawa ng mahina. Yan din ang sinabi ni nanay noon. Tumalikod si Lira, tumakbo palabas ng bahay. Sa labas malabo ang paligid, parang nagbago ang baryo. Ang mga bahay ay sira, ang lupa ay basang dugo. Sa malayo maririnig ang mga tinig ng mga taong umiiyak. Bakit? Anong nangyayari? Bulong niya. Mula sa anino may boses na sumagot. Wala kang tinatakbuhan, Lira. Ang lupa ay humihinga sa dugo mo. Muling umilaw ang mutya sa kamay niya, pero ngayon kulay itim. Sa ibabaw ng burol, nakita niyang muli ang anyo ng kanilang ina. Nakatayo, payapa, ngunit sa ilalim ng kanyang paa, gumagapang ang mga ugat ng lupa, parang buhay. Anak, sabi ng ina, ang tungkulin ay hindi parusa. Ito ay alaala. Kung hindi mo tatanggapin, paulit-ulit lang kayong mawawala. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig, pero hindi na umiiyak. Gusto ko lang bumalik sa dati, nanay. Ngumiti ang babae. Ang dati ay patay na. Ang buhay mo ngayon ay sa pagitan ng lupa at dilim. Sa likod niya, lumapit si Tomas, tahimik, may dalang bawang. Sa bawang, bulong nito, may tago tayong lakas. Pagharap niya, inabot ni Tomas ang isang piraso nito sa kanya. Kainin mo, sabi ng kapatid, para hindi ka makalimot. But sa loob ng bawang, nakita niyang may liwanag na kumikilos, parang maliit na mata na nakatingin sa kanya. Tumitig siya kay Thomas. Walang salita pero sa mga mata nila, nagkaintindihan sila. Pareho silang natatakot, pareho silang nagtatago ng lihim, pareho silang ginising ng sumpa. Sa katahimikan ng gabi, bumalik ang mga salitang paulit-ulit na parang sumpa sa hangin. May utang pa sa atin ang lupa. At habang sinisigaw ni Lira ang mutya, nakita niya ang sariling refleksyon, mabagal na nagiging mukha ng ina niya. Napahawak siya sa dibdib, malamig. Sa labas may umihip na hangin, dala ang tinig ni Thomas, mahinang bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Lira, gising ka pa ba? At sa sandaling iyon huminto ang lahat. Ang kandila ay saka namatay at sa dilim lamang pinagpalibutan ng tanging mata nila ang nakagliwa. Pula, magkapareho, magkadugo. Ikaw ba? Kaya mong tanggapin kung ang dugo mo pala ang tunay na sumpa? Ang gabi ay nangongontra tulad para sa kanilang mga mata. Parang nilamon ng buwan ang sarili nitong liwanag at ang bawat anino sa paligid ng bahay ng mga Lira ay gumagalaw na parang humihinga. Mula nang umano'y kanilang narinig noong gabi ang iyak ng kalabaw na parang tinig ng tao, hindi na sila nakatulog ng mahimbing. Si Lira, sa bawat pagdilat ng mata,
ay nakikita pa rin ang imahe ng nanay niyang may hawak na kandila sa gitna ng dilim, nakangiti, pero ang luha ay dumadaloy sa pisngi. If Thomas, her younger brother, would somehow lose interest in laughing. Sa nakaraan ni kahit gaano pa yang mahirap ang araw, ay may birong magpapagaan ng loob. Ngayon, every time he approaches Lyra, kung may gustong sabihin, pero pinipili niyang manahimik. Sa katahimikang iyon, makinig ka lang sa sound ng hangin ay sumasayad sa mga dahon at sa marahang pagkalansing ng mga bawang na nakasabit sa kisame. Maniwala ka man o hindi, ate, sabi ni Thomas isang gabi habang nililinis ang mga bawang. Narinig ko ulit yung boses kagabi, yung parang tumatawag sa pangalan ko mula sa ilog. Hindi agad sumagot si Lyra. Pinipisil niya ang lumang singsing na laging suot, ang singsing na galing sa kanilang ina bago ito namatay. Noon pa man, hindi niya ito inaalis, kahit basag na ang isang bahagi ng bato. Baka hangin lang yon, sagot niya, pero hindi matatag ang boses. O baka panaginip lang. Ngunit pareho nilang alam, hindi iyon hangin, hindi rin iyon panaginip. Kahit sa bawat pagdaan ng araw, mas lumalalim ang mga palatandaan. Mga hayop na biglang nagwawala sa dilim, mga asong tumatahol nang walang nakikita, at mga tao sa baryo na biglang nagkakasakit, nangingitim ang balat at tumitirik ang mata bago tuluyang mawala. Sabi ng mga matatanda, kapag ganito na raw ang mga palatandaan, ibig sabihin may nagising na nilalang, isang nilalang na hindi dapat ginising. Minsan, sa pagitan ng gabi, lumubog si Lyra sa kalamig na hangin. Tumayo siya at sa labas ng bintana nakita niya ang tinik ngayon ng kandila na katulad ng nakalutang sa gitna ng ilog. Nakahinto ito, hindi nagagalaw, ngunit ang apoy ay kumikislap na parang may humihinga dito. At doon niya narinig muli ang bulong. Lyra, ibalik mo! Tumakbo siya palabas, hawak ang singsing ng ina, pero hinila siya ni Thomas. Ate, huwag! Hindi yan tao! Pero parang may sariling isip ang katawan niya. Tumigil siya lamang nang makita ang mga mata ng kapatid, puno ng takot at tila alam na kung sino o ano ang tumatawag sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan sila sa tahanan ni Mang Isko, ang albularyong mahalong naninirahan sa pampang ng bundok. May mga bulong na siya raw ang huling nakakita sa ina nila bago ito nangamatay. Ang kaniyang bahay ay amoy insenso at bukol ng mga matandang anting-anting, mutya at mga litrato ng mga taong matagal nang wala. Hindi lahat ng tinig ay dapat mong pakinggan, growled Mang Isko as he sat beside Lyra. May mga nilalang na marunong bumigkas ng pangalan mo pero hindi nila alam ang ibig sabihin ng buhay. He fell silent, then slowly and painstakingly removed the ring from Lyra's hand. Ito, hindi lang alaala ng iyong ina. May laman to, may dugo at sumpa ng isang pangako. Lyra ay napaatras. Sumpa? Anong ibig niyong sabihin? May nilalang na nagbantay sa pamilya ninyo noon, ang sagot ni Mang Isko. Isang diwata ng ilog na minsang nagligtas sa ninyo sa gutom at sakuna. Pero kapalit noon, may pangakong hindi natupad, ang iyong ina. At ngayon ikaw ay may utang na kailangang bayaran. Pero wala kaming ginawang masama, sabi ni Thomas. Bakit kami? Ngumiti ng marahan ang matanda, but walang init sa kanyang mga mata. Hindi dahil gumawa ka ng masama, kundi dahil may dugo ka ng isa sa kanila. When she heard that, napayuko si Lyra. Parang bigla nabuksan ang pinto ng mga alaala. Mga panaginip na laging may tubig, mga matang nakamasid mula sa ilalim ng ilog, at mga salitang paulit-ulit niyang naririnig mula sa mga bulong sa gabi. Ibalik mo ang liwanag. Nagsimula siyang managinip gabi-gabi. Sa bawat panaginip, nasa gitna siya ng ilog, may hawak na kandila at may batang babae sa kabilang pampang na may suot ding singsing. Ang bata ay umiiyak pero nakangiti. Sa huling sandali bago siya magising, laging bumubulong ang bata ng parehong salita.
Kung hindi mo ibabalik, kukunin ko. Pagmulat niya, basa ang sahig ng kanyang silid. Minsan, pati ang kanyang buhok ay amoy putik at tubig tabang. Pinilit ni Thomas na maging matatag. Baka kaya natin tong labanan, ate, sabi niya minsang madaling araw habang nag-aayos ng bawang na pananggaraw sa kasamaan. Sabi nila, takot sa bawang ang mga aswang. Kung totoo man yung nilalang, baka yun ang paraan. Pero alam ni Lira, hindi simpleng aswang ang kalaban nila. Hindi lang ito tungkol sa kasamaan. Ito ay tungkol sa isang kasunduan, isang utang na lumipas sa mga henerasyon. Sa bawat pagdaan ng araw, lalong humahaba ang mga anino sa paligid ng bahay. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay hindi na rin pareho. May ilan na tila lumalayo at may ilan na parang tahimik na nagmamasid sa kanila. Bakit ganyan silang tumingin? Tanong ni Thomas minsang gabi. Parang alam nila ang hindi natin alam. Baka nga, sagot ni Lira, mahina ang boses. Baka alam nila na hindi na tayo tulad ng dati. Sa gabi, muling bumalik ang bulong sa hangin. Ngayon, mas malinaw, mas malapit. Lira, ibalik mo, bago ka kunin ng tubig. Lumapit siya sa ilog kinabukasan. Doon niya nakita ang isang matandang babae na tila naghihintay. Maputi ang buhok at sa kanyang palad ay may kumikislap na mutya, asul at malinaw na parang luha. Anak, sabi ng matanda, ito ang mutya ng iyong ina. Huwag mong hayaang mapunta sa kamay ng mga gutom sa gabi. Gutom? Tanong ni Lira. Ang mga aswang, sagot ng babae. Hindi lahat ng naglalakad sa dilim ay masama, pero may mga nilalang na hindi matanggap ang liwanag. Kapag nakuha nila ito, sabay turo sa mutya, matatapos ang bantay sa baryo at ang tubig ay kakainin ang lupa. Hawak ni Lira ang mutya at sa sandaling iyon parang tumigil ang paligid. Ang hangin ay huminto at ang tubig ng ilog ay tila umakyat ng bahagya. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon pero may ibang mukha sa ilalim. Ang mukha ng batang babae sa panaginip. Tao lang siya, bulong ni Lira sa sarili. Nanginginig ang labi. Pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Nang tumalahulahod mula muli ang tubig, nawala ang matanda. Ang naiwan lang sa lupa ay isang basang panyo at ang mga yapak papunta sa gitna ng ilog. Kinagabihan, may lumagda na si Thomas sa ingay ng mga kalapati na biglang nagliparan mula sa bubong. Ang mga aso ay tahol ng tahol at ang hangin ay amoy dugo. Tumakbo siya sa silid ni Lira, ngunit wala na ito roon. Ang bintana ay naroroon at sa sahig ay nakahandusay ang singsing ng kanilang ina kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan. Sa labas, sa gilid ng ilog, may isang anino ng babae na naglalakad sa tubig. Hindi lumulubog, hindi rin umahon. Nang tumingin ito sa kanya, malinaw niyang nakita. Si Lira iyon. Apati kasi ay maputi, parang walang laman. Tumas, tinig ng mga boses mula sa dilim. Baliktarin mo siya bago mainit ang araw. Pero sino ba ang nagbigkas? Kaya ba kung parang tinig ni Mang Isko at sabay parang tinig rin sa ilalim ng tubig? Kinabukasan, hindi nang umapang araw. Ang kalangitan ay kulay abo at ang mga ibon ay madalas na isang imbiridad kahapon. Sa baryo may mga tao nagsimulang nawala at sa bawat pagkawala may naririnig na halakhak ng bata mula sa malayong bayan. Sa loob ng bahay, nakaupo si Thomas, hawak ang singsing at ang mutya. Tinitigan niya ito ng maraming oras at narinig ang tinig ng kapatid mula sa loob ng kanyang isip. Kung ako ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Tomas at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi, hindi ko kaya. But outside, in the bend of the river, a handful of mud is slowly rising, holding the candle and smiling the face of the little girl in dream. And at bago tuluyang lubog ang gabi sa katahimikan, narinig ulit ni Tomas ang parehong bulong na nagtayo ng lahat. Lira, balik ang liwanag. But now, iba na ang mga boses na
Hindi na diwata ng mga boses, kundi ng isa pang nilalang na may alab ng galit sa bawat sabi. At sa moment na yun, tanong ng dilim sa kanya, isang tanong na mabawas tao sagutin. Kung ang kaligtasan ng lahat ay kabayaran ng isang mahal mo, kaya mo bang pumili? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Thomas, makakatulog ka pa ba ngayong gabi? Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot na hindi nagigisingan, hindi na lumalabas si Thomas sa bahay. Ang mga bawang na dati nilang itinitinda sa palengke ay unti-unting nalanta at ang amoy ng bulok na lupa ay bumabalot sa paligid. Ang baryo na dati maingay sa huni ng mga manok at tawanan ng mga bata ay ngayon tahimik, nakakatakot na tahimik, parang lahat ay humihinga pero walang buhay. Sa gabi, may narinig si Thomas ng mga yapak sa labas ng bahay. Mabagal, mabigat, tila may humihila ng kadena sa lupa. Kapag susulyap siya sa bintana, may mga matang nakamasid mula sa dilim, minsan isa, minsan dalawa, minsan 12 ng mata na kumikislap na parang nag-aabang ng utos. Isang gabi, nagliliwanag ang paligid ng kalahayan. Ang buwan ay muling lumapit, pero kulay pula. At sa gitna ng malinaw na liwanag, nakita ni Thomas ang isang anino ng babae sa harapan ng kanilang bahay, hawak ang kandilang basa pa ng tubig, si Lira, o kung anuman ang anyo na ginagamit niya ngayon. Lira? Boses ni Tomas naginginig. Ate, ikaw ba yan? Ngunit hindi siya sinagot. Ang nilalang puso lamang, isang ngiting walang emosyon, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang tubig na dumaloy hanggang sa lupa. Sa pagpatak nito, narinig ni Tomas ang mga bulong. Ang liwanag ay dapat ibalik, bago kainin ng dilim ang lahat. Napasigaw siya, tumakbo palayo. Pero ang bawat daanan ay may nakaharang na mga anino ng tao. Mga mukha ng mga dati kapitbahay ko na ngayon ay tila wala ng kaluluwa. Mga matang puti, mga labi na tahimik na bumibigkas ng parehong linya. Ibalik mo siya. Sa gitna ng pagtakot, natagpuan ni Tomas ang sarili sa lumaling bahay ng Mang Isko. Naroroon ang pinto pero nang kumatok siya kusa itong buksan. Sa loob ay puro abo ang sahig at sa gitna ay may lumaling libro, basag, ayam insenso at may mga pahinang puno ng pangalan ng mga tao matagal nang patay. Doon niya nakita, Lira de Castro, tagapagbantay ng liwanag. Kasunod nito isa pang pangalan, Tomas de Castro, tagasukat ng dugo. Parang tumigil ang oras. Parang sinakal siya ng hangin, bumigat ang kanyang dibdib habang binabasa ang kasunod na mga linya. Ang liwanag ay hindi nabubuhay ng walang kadiliman. Ang isa ay kailangang mawala upang manatiling buo ang isa. Nalaglag sa kanyang kamay ang libro. Hindi, hindi ako papayag, bulong ni Thomas. Hindi ko siya isasakripisyo. Ngunit may tinig na sumagot mula sa dilim, pamilyar, pero hindi na tao. Hindi mo na kailangang pumayag, Thomas. Matagal na niyang pinili ang kapalit. Sa isang iglap, ang pinto ay bumukad at pumasok ang malamig na hangin. Sa gitna ng dilim, may lumitaw na hugis. Matangkad, manipis, parang gawa sa usok. Ang mga mata nito ay kulay abong berde at sa dibdib nito ay nakasabit ang parehong mutya na hawak ni Lira noon. Ang mutyang yan, sabi ni Thomas. Galing yan kay ate. Ibabalik ko to sa kanya. Ngumiti ang nilalang. Kung ibabalik mo, siguraduhin mong alam mo kung saan siya ngayon. At bigla itong nawala, parang usok na nilamon ng lupa. Sa mga sumunod na gabi, hindi na nakatulog si Thomas. Ang bawat kisap ng kanyang mata ay may tanawin ng ilog, ng bata, ng mga bulong. At sa bawat paghinga niya, parang may tubig na pumapasok sa kanyang baga. Minsang madaling araw, nagising siya sa pag-iyak ng isang babae, mahina, familiar, at naugaling sa likod ng tahanan. Dahan-dahan siyang lumabas, may lampara ang dala, at doon niya nakita si Lira, nakaupo sa gilid ng balon, nanginginig.
Basa ang kanyang buhok at lamang sa kamay niya ang mutyang ibinigay ng diwata. Tomas, sabi ni Lira halos pabulong, natatandaan mo pa ba ang gabing nawala si nanay? Oo, said Thomas, nearly couldn't get near. Bumalik siya sa ilog tapos hindi na siya nakita. Smiled Lira, bitter. Hindi siya nawala. Siya ang unang siningil ng kasunduan. Tumulo ang luha ni Thomas. Anong kasunduan? Tayong dalawa, Tomas, pagtugon ni Lira, ay anak ng bantay. Kalahating tao, kalahating sumpa. Pinagkaloob sa amin ng ina ang huling liwanag para hindi lumamon ang kadiliman sa baryo. Pero ngayong gising na sila, kailangan nating pumili. Isa lang ang pwedeng manatili. Hindi, pagyao ni Tomas. Hindi ko pipiliin yan. May ibang paraan. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga punong malapit sa kanila ay unti-unting yumuko at ang mga dahon ay parang sumisigaw. Mula sa lupa, lumitaw ang mga kamay. Kulay abo, tuyot, ngunit kumikilos. Si Lira ay tumayo at ang kanyang mga mata ay muling namuti. Hindi mo na ako kayang iligtas, Thomas. Kasi hindi na ako tao, sumigaw si Thomas, pero huli na. Ang lupa sa paligid ng balon ay bumuka at lumitaw ang mga nilalang, mga mukha ng mga dating taga-baryo, pero ngayon ay may ngipin ng aswang, mga katawan na pilit bumabalik sa anyong tao. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak mula sa langit ang liwanag, isang piraso ng kandilang nasusunog kahit walang apoy. Ang mutya sa kamay ni Lira ay biglang nagningning at ang tubig mula sa balon ay tumaas na parang haligi. Tumas, sigaw niya, kapag dumating ang ikatlong buwan, hanapin mo ako sa ilalim ng tubig. Doon natin matatapos ang sumpa. Hindi! Sabihin mo kung paano kita maililigtas ngayon. Pero nasawi ni Lira sa gitna ng alon, kasabay ang pagtatama ng lupa. At ang naiwan ay si Tomas, may-ari ng mutya, nasasabik sa gitna ng kapayapaan. Pagkatapos ng isang gabi, naglaon na ang ulan. Ngunit ang baryo ay nasanay. Ang mga tao ay parang walang alaala ng nangyari, pero sa tuwing dumadaan si Tomas, umiilag sila. Wala nang tumitingin sa kanya sa mata. Bawat gabi, nasa ilalim niya sa kanto ng ilog nang hinintay ang tinig ni Lira. At minsan, kapag parang tahimik na ang paligid, narinig niya ito, isang bulong mula sa ilalim ng tubig. Tomas, huwag kang titigil. Mga linggo ang lumipas at bubunbunutin ang mga kakaibang pangyayari. Iniligtas ng mga hayop ay ang mga kandila sa bahay mula sa pagkamatay ngunit walang hangin. Sa bawat pagkatingin niya sa mutya ay nakikitang may refleksyon si Lira. Minsan ngumiti, minsan umiyak. Isang gabi wala nang singsing sa kamay niya, bigla tangi ito. At sa tanghalan ng liwanag, nakita niya ang mga pahalang dating larawan na pinasok sa tangke. Isa-isa sila ang nagbabago. Ang mga ngiti ng mga tao ay nawala. Ang mga mata ay naging puti. Sa iyong huling larawan, nakita niya ang sarili niya, makatayo sa tabi ng ilog, kakandila ng kandila, at sa likod niya ay si Lira. Pero nakangiti ng malamig, tumindig ang balahibo niya. Hindi ko alam kung panaginip pa to o paalala, bulong niya nanginginig. At mula sa labas ng bahay may marahang katok. Isang beses, dalawa, tatlo. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit sa lupa may basang yapak. Paikot, parang nagiiwan ng pabilog na marka. At sa gitna nito, nakapatong ang kandila, nakasindi mag-isa, kahit walang hangin, kahit basang-basa ng tubig. Nang lapitan niya ito, biglang sumiklab ang apoy, at mula sa dilim ay narinig niya ang tinig ni Lira. Malinaw, malambing, pero may lungkot. Ang ilaw ay hindi namamatay, Tomas. Pero ang tao, oo. Nang lingon siya, sa likod niya may isang anino na nakatayo, eksaktong kopya niya, pero nakangisi. At bago tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, isang tanong ang tumagos sa isip niya. Malinaw, malamig, at mapait. Kung ang multo ng iyong kapatid ay humingi ng tulong, maniniwala ka bang kaya mo pa siyang iligtas?
Ikaw ba? Kung sa gitna ng dilim, ang tawag na maririnig mo ay boses ng mahal mo, lalapit ka ba o tatakbo? Ang hangin sa baryo ay parang nagbago ang lasa, may alat ng tubig dagat at halimuyak ng lumang dugo. Parang ang bawat hinga ni Tomas ay may kasabay na bulong, mga salitang pamilyar, ngunit hindi niya maunawaan. Gabi-gabi na siyang binabangungot at sa bawat panaginip ay nasa gitna siya ng ilog, hawak ang kandilang hindi nauubos, habang si Lira ay nakatayo sa malayo, nakatalikod, humuhuni ng awitin na minsang kinakanta ng kanilang ina noong sila'y bata pa. Ang kanta ay may himig na malungkot at sa bawat taludtod ay parang may isinisingit na sigaw ng tulong. Huwag kang titingin sa dilim, Thomas, dahil baka ang dilim ay tumingin pabalik. Pagmulat niya ng mata, lagi niyang nakikita ang mutya sa tabi ng kanyang unan, kumikinang pero ngayong may mga guhit na parang bitak. Sa tuwing hahawakan niya ito, may malamig na alon na dumadaloy sa kanyang braso. Parang may buhay, parang humihinga. Isang umaga, pumunta si Tomas sa palengke para magtinda muli ng bawang. Pero sa paglalakad nito, nakita niyang walang bumabati. Mga tao ay tinitigas at may ilan pang sumisirang bintana pagdaan nito. Anak ni Lira yan, marinig niya mula sa bulong ng ilan. Yung babae raw na kinuha ng ilog, may sumpa na ang pamilya nila. Every word of these sentences is like a thorn that pierces the heart of Thomas. Gusto niyang magulong tuwa. Gusto niyang protektahan si Lira. Ngunit paano kung iyon ay hindi na siya sigurado kung ano pa ang totoo? Sa gabi iyon, muli siyang pabalik sa ilog. Dala niya ng mga lumang kandila at ng singsing ng ina. Ang tubig ay tahimik, pero ang kanyang refleksyon ay gumagalaw ng hiwalay sa kanya. Lira, bulong niya, nandito pa rin ako. Tulungan mo akong maintindihan kung ano tong sumpang to. Sa halip na sagot, may mahinang pag-uga sa tubig. Mula sa ilalim, unti-unting lumitaw ang kamay, maputla, mahaba ang mga daliri, at sa pagitan ng mga kuko ay may mga hibla ng damong ilog. Sa gitna ng kamay ay ang parehong mutya, ngunit basag na. Hindi mo na siya maririnig, sabi ng tinig sa likod niya. Paglingon ng kanya si Mang Isko. Ngayon, however, ay lumang tao at ang mga mata nito ay abuhin na kulay. Long time ago na ako nakalaman, Tomas, sabi ng matanda. Ang kapatid mo ay hindi lang biktima. Siya ang tulay. Tulay? Tanong ni Thomas, natutulala ang mata. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga guard ng ilog, paalaala ni Mang Isko, ay pinili sa dugo. Kailangan ng isa upang guwardya ang liwanag at kailangan ng isa upang sampulan ang dilim. Si Lira ang naging ilaw at ikaw ang magiging anino. Napaatras si Tomas, nanginginig. Hindi ako papayag, ngumiti si Mang Isko mapait. Hindi mo kailangang pumayag, pinili ka na ng tubig. Bago pa ay siya makatakbo, may nagbigyang kalikasan na hangin na dumadaan sa pagitan nila. Naramdaman ni Thomas at parang hinihigop ang hangin mula sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, may maririnig siyang bulong ng maraming tinig. Lalaki, babae, bata. Lahat nagsasabing iisa lang, ibalik mo siya. Muling nabuhay ang ilog. Ang tubig ay nag-umpisang umikot at sa gitna nito, lumitaw ang imahe ni Lira, ngunit iba na siya. Ang kanyang balat ay kumikislap na parang pilak. Ang kanyang buhok ay lumulutang sa hangin at sa kanyang mata ay may apoy na asul. Lira, sambit ni Thomas, lumapit. Ngunit bago siya makalapit, biglang lumakas ang agos ng tubig. Ang lupa ay nagbitak at ang mga puno sa paligid ay yumuko na parang may gustong sambahin. Umalis ka na, Thomas, sabi ni Lira, mahina ngunit mariin. May mga mata na hindi dapat nakakakita ng dalawang mundo. Hindi kita iiwan, sigaw niya. Hindi ako katulad ni nanay. Hindi ako tatakbo. Ngumiti si Lira, isang ngiting puno ng sakit. Hindi ako tinakbuhan ni nanay. Siya ang nagligtas sa akin noon sa pamamagitan ng pagsuko.
Nang banggitin niya iyon, biglang lumiwanag ang kandila sa kamay ni Thomas at doon niya napansin. Ang kandilang iyon ay hindi karaniwan. Ang apoy ay kulay bughaw at sa loob ng apoy ay may imahe ng batang babae na umiiyak. Ang liwanag na yan, Apis, he said, ay ang kaluluwa ng unang bantay, ang ating ina. Kaya sa tuwing sisindihan mo yan, nasasaktan siya. Pinapaalala mo sa kanya ang pangakong hindi natupad, na bigla si Tomas, napabitaw sa kandila. Ngunit hindi ito namatay, sa halip lumakas pa ang liwanag. At mula sa loob ng apoy, narinig nila ang boses ng isang babae, malambing ngunit puno ng pighati. Anak, tapusin niyo na ang siklo. Huwag niyo nang hayaang kainin ng ilog ang mga susunod na buhay. Kung marinig nila iyon, nakahawak si Tomas sa dibdib niya. May init na dumaloy mula sa puso papunta sa kanyang mga kamay. Ang mutya sa kanyang palad ay biglang kumislap at ang tubig sa ilog ay kumalma. Ngunit sandali lang, dahil mula sa ilalim may umuusbong na dilim. Isang aninong may mga pakpak ng paniki, mga mata ng tao at mga kuko ng hayop. Ang itsura nito ay parang pinagtagpi-tagping takot at puot. Ang tagabantay ng kadiliman, sabi ni Lyra, halos hindi makapaniwala. Hindi pa siya dapat nagigising. Ngunit nagising na ito. Ang halimaw ay humuni ng malalim, parang libong boses ng mga nawala sa baryo. Bumigat ang hangin at ang paligid ay natakpan ng ulap na amoy na bubulok na laman. Tomas! Sigaw ni Lyra. Takbo! Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, humakbang siya palapit sa nilalang, hawak ang kandila at ang mutya. Kung ako nga ang anino, ako na ang tatapos nito, bulong niya. Sumigaw si Lyra. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang sino mang tumingin sa kanya ay nawawala sa sarili. Ngunit huli na, nang magtagpo ang tingin nila ng nilalang, parang hinila siya ng walang hanggan. Sa loob ng kanyang isip, nakita niya ang lahat ng alaala, si nanay, si Lyra, ang mga gabi ng pagtitinda ng bawang, ang mga tawa sa ilalim ng lampara. Lahat iyon ay nagdidilim, naglalaho at napapalitan ng imahe ng parehong ilog, paulit-ulit, parang walang katapusan. At doon niya narinig muli ang awitin ng bata sa panaginip, kung hindi mo ibabalik ang ilaw, ikaw ang kukunin ng gabi. Nang nagmulat siya, nasa gitna na siya ng ilog. Ang kandila ay nasa kamay pa rin niya, at si Lyra ay nasa kabilang pampang, umiiyak. Tomas, sabi niya, huwag mong kalimutan ang pangako ko. Kapag dumating ang 3 buwan, may pagpipilian ka. Anong pagpipilian? Tanong niya. Kaligtasan o katotohanan. Pagkasabi niyon, biglang naglaho si Lyra at ang paligid ay lumabo. Sa tubig, may mga aninong dumadaan, mga mukha ng mga taong matagal nang patay, ang mga nawawala sa baryo. Pag-ahon niya sa pampang, basa at nanginginig siya. Sa lupa, naroon pa rin ang kandila, nagliliyab mag-isa. At sa tabi nito may nakasulat sa putik gamit ang daliri. Ang 3 buwan ay malapit na. Napaluhod siya, huminga ng malalim at bulong niya. Kung ako ang kailangang mawala para magbalik ang ilaw, kaya ko ba talaga? Mula sa hangin, nangyari parang may sumagot. Ang tanong, Tomas, handa ka bang mawala kung sa huli, hindi ka na maalala? At doon, muling namatay ang apoy ng kandila. Ngunit bago tuluyang lamunin ng dilim ang paligid, may 2 matang nagningning sa ilog, parehong kulay asul ng apoy. At sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang bumalik na parang tinig ng sariling budhi. Kung ang kapatid mong minahal mo ay hindi na tao, kaya mo pa rin ba siyang ipaglaban? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Thomas, pipiliin mo pa rin ba ang ilaw? Kung alam mong ikaw ang kapalit nito, gabi ay tulad walang katapusan, ang mga kuliglig ay nagpapahimik, at buwan ay tinutop ng ulap na parang nagsisisi ng sarili. Sa baryo, mga aso ay kumakamtan at ang hangin ay nagdala ng amoy ng nabubulok na halaman at asupre.
Sa gitna ng lahat ng iyon, naglalakad si Tomas sa daan papunta sa lumang bahay ni Mang Isko. Pitpit pa rin niya ang kandilang hindi na muling sumindi mula noong gabing iyon. Basag na ang mutya sa kanyang bulsa at sa bawat hakbang, tila may bigat sa kanyang dibdib na hindi na niya kayang ilarawan. Wala na siyang kasama ngayon. Si Lira ay hindi na muling nagpakita. Ngunit gabi-gabi, naririnig pa rin niya ang boses ng kapatid sa hangin. Mga pabulong na paalala, mga salitang nagugulo ang isip niya. Huwag mong kalimutan ang pangako. Ang ikatlong buwan ay darating. Huwag kang titingin sa ilog. Nang siya ay nakarating sa bahay ni Mang Isko, ito ay tahimik. Mga dahon ng kawayan sa labas ay halos walang galiw. Pinabuksan niya ang pintuan at tumalos sa kanyang pusod ang amoy ng mga tuyong halamang gamot, alikabok at lumang kandila. Sa loob nakaupo sa gitna ng silid ay ang matanda, tulad ng pag-aantay. Tomas, sabi ni Mang Isko, mahinahon pero mabigat. Alam kong darating ka. Kung saan si Lira? Tatanong ni Tomas at once. Ang sabi ng lahat niyan, ang sumpa, ang mutya, ang kandila, ano ba talaga ang pangalan naming dito? Pinating ni Mang Isko ang sahig, saka naghinto at nanatiling tumayo. Merong mga bagay na hindi mo dapat malaman. Pero huli na. Ang sumpa ng baryo ay hindi nagsimula sa mga aswang, Tomas. Nagsimula ito sa tao. Stumbled upon him did si Tomas sa angano na lumang aparador. Buksan ang pinakailalim na kahon at labas ang isang mga lumang sulat. Nasa loob ng bote ng salamin basag. Ito ang sulat ng iyong ina, sabi niya. Hindi niya ito nasunog kasama ng bahay. Tinago ko. When he heard that, stopped in his tracks did Thomas. Grab niyang mabilis ang sulat. Nanginginig mga daliri habang binabasa. Sa anak kong si Tomas at Lira, kung sakaling mabasa niyo ito, ibig sabihin, ang ilog ay muling nagising. Huwag niyong sisihin ang mga aswang, hindi sila ang kalaban, sila ang mga tagapagbantay na minsang tinraidor ng tao. Ang dugo natin ay galing sa kanila at ang bawat henerasyon, isa sa atin ang napipiling maging tulay. Tandaan niyo, ang ilaw ng kandila ay hindi para magbigay liwanag. Ito ay upang ipaalala kung sino ang huling nagbayad. Ang kamay ni Thomas bumagsak. Ang mundo nang umikot dahan-dahan. Ang dugo namin, marahin niyang sabi. Ibig sabihin, may halong dugo ng mga tagabantay ng ilog, ay sabi ni Mang Isko. Ang aswang ay hindi laging halimaw. Minsan, sila ay nilalang na pinili para protektahan ang hangganan ng dalawang mundo. Pero nang magkasala ang mga tao, nang patayin nila ang diwata ng ilog para sa lupa, ang hangganan ay nabasag. Diwata? Asked Thomas. Si Mayari ang diwata ng ilog, response of the old one. At siya ang tinakasap ng iyong ninuno ni naunahan. Kaya ang bawat anak ng kanilang lahi ay isinumpa. Magiging tagapamagitan pero kailangang bayadhan sa oras na dumating ang ikatlong buwan. Felt by Thomas the warmth in his pouch. Will gem once sparkle again, even broken? Ngunit kakaiba ngayon. Sa loob ng mutya ay may anyo ng isang mata at tuwing gagalaw siya, nakasunod ito sa kanya. Ang mata ng diwata, sabi ni Mang Isko. Ibig sabihin, nagising na siya. Ang sumpa ay nagsimula muli. Sa labas ng bahay, may narinig silang kaluskos. Una, tila pusa lamang. Paglaon, mga yabag. Mabigat, basa at mabagal. Sumilip si Thomas sa bintana at sa dilim may nakita siyang mga aninong nakatayo. They are not human beings. Maputla langon ang katawan at ang mga mata ay nagliliyab ng pula. Mga tagasunod ng dilim, bulong ni Mang Isko. Hinahanap ka na nila. Pero bakit ako? Tanong ni Thomas, halos pabulong. Hindi ba't si Lira ang tulay? Dahil pinili mo siyang iligtas, sagot ng matanda. At sa pagpiling iyon, ikaw ang pumalit sa kanyang lugar. Nalaglag ang kandila sa sahig at sa isang iglap, nagliyab ito ng bughaw.
Ang mga anino sa labas ay biglang naglaho. Kami gayon may lumitaw na imahe. Ang mukha ni Lira nakangisi ngunit luhaan. Tomas, sabi niya sa apoy, ang ikatlong buwan ay bukas na. Huwag kang padadala sa liwanag. Ang liwanag ay hindi laging mabuti. Anong ibig mong sabihin? Sigaw niya. Ngunit ang apoy ay biglang pumutok at sa halip na abo may naiwan isang lumang singsing na may ukit ng buwan at araw. Nang hawakan niya ito, bigla't dumating sa kanyang isipan ang larawan ng kanilang ina. Nakatalikod, may dalang parehong singsing at nakastand sa gitna ng ilog. Sa paligid nito ay mga bangkay ng mga tao, mga dati ng taga-baryo. Hindi niya sila pinatay, pulong ni Mang Isko. Inalay niya sila para hindi bumagsak ang hangganan. Tumigil si Tomas. Ibig sabihin, ang bawat sakripisyo, Tomas, ay nagiging bahagi ng ilog. At ngayong basag na ang mutya, wala nang pumipigil sa mga nilalang mula sa kabilang panig. Sa labas, biglang bumigat ang hangin. Nagsimulang umiyak ang mga bata sa kalapit na bahay. Ang mga lampara ay isa-isang namatay at ang katahimikan ay napalitan ng mga yabag, maraming yabag, tila libong anino ang lumalapit. Umalis ka na, utos ni Mang Isko. Dalhin mo yan, ang singsing. Hanapin mo ang batong asul sa ilog, iyon lang ang makakapagpatigil ng sumpa. Ngunit bago pa siya makatakbo, may biglang bumulong sa kanyang tenga. Isang boses na hindi niya alam kung sa isip lang niya o sa paligid talaga nanggaling. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Paglingon niya, wala si Mang Isko. Sa sahig, nanginginig na lamang ang tanging anino ng tao nakaselyo sa pader, parang sinunog ng liwanag mula sa loob. Hindi erupa ni Tomas, nanginginig. Mang Isko, ngunit wala na. Ang kandila sa lamesa biglang sumildi mag-isa at sa dingding muling lumitaw ang mga matang matagal ng patay. Tumakbo siya palabas, tinahak ang madilim na daan papuntang ilog. Ang mga anino ay sumusunod, nagsusulputan sa gilid ng mga puno, sumasabay sa bawat hakbang niya. Sa bawat hingal niya ay may kasabay na huni ng mga tinig. Ang ikatlong buwan ay darating. May kapalit ang bawat ilaw. Ang dugo ay babalik sa tubig. Sa pagdating niya sa ilog, naroon ang buwan. Malaki, pula, at tila dumudugo. Ang tubig ay kumikilos na parang buhay. Sa gitna nakita niya ang bato, ang batong asul, kumikinang sa ilalim ng agos. Ang tumutubos siya, may singsing ang nakahawak. Ngunit bago niya makarating sa bato, may kamay na biglang lumabas mula sa tubig, ang kamay ni Lira. Hindi mo kailangang gawin to, Tomas, sabi niya. Ang tinig ay malambing, ngunit may lungkot. Baka sa pagtigil mo ng sumpa, mawala ka rin. Tama na, sagot niya. Kung ako ang anino, ako na ang matatapos nito. Ngumiti si Lira, humawak sa pisngi niya. Kung sakaling hindi mo na ako maalala pagkatapos nito, salamat ha? Sa pagbaba niya ng singsing sa bato, umalingaw-ngaw ang sigaw ng libu-libong mga boses. Kumulo ang tubig at ang ilog ay parang nabuhay. Mula sa ilalim, may lumitaw na imahe ng kanilang ina, ngunit ngayon nakangiti na. Sa kanyang mga kamay ay parehong kandila at mutya, parehong kumikislap ng bughaw. Tapos na ang siklo, sabi ng tinig, ngunit ang alaala ay may kabayaran. Sa isang sigla, lumikas ang lahat, at nang magtulog-tulog si Tomas, wala na ang ilog. Wala si Lira, wala si Mang Isko. Kakumonti lang siya, nakatayo sa gitna ng tuyong lupa, hawak ang kandila na ngayon wala ng apoy. Ang mga bahay sa baryo ay muling may ilaw. Ang mga tao ay nagbubunyi, parang walang nangyaring kakaiba. Ang isang batang babae lumapit sa kanya at tanong, "Kuya, ano pong pangalan niyo?" Napigilan si Tomas. Tiningin siya sa kandilang walang sindi, saka mahina ang tinig niyang bumulong. Hindi ko na maalala. Sa malayo, sa ilalim ng anino ng buwan, may kumikislap na asul na ilog, tahimik, ngunit tila may mga mata pa ring nagmamasid.
At kung pakikinggan mo ng mabuti, maririnig mo pa rin ang tinig ng isang babae, mahinang bulong na paulit-ulit. Kung ikaw ang kailangang mawala para magbalik ang ilaw, papayag ka ba? Ikaw ba? Handa ka bang isuko ang sarili mo? Kung sa kapalit nito lahat ng alaala mo ay mabubura. Ang unang umaga matapos ang gabing iyon ay parang panaginip na hindi totoo. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik. Ang mga manok ay hindi tumitilaok, ang mga aso ay hindi tumatahol. Tanging simoy ng malamig na hangin at pagaspas ng mga dahon sa kawayan ang naririnig. Nagising si Thomas sa ilalim ng puno ng mangga, sa gilid ng tuyong ilog. Nakatingala siya sa langit ngunit walang kahit isang ulap. Ang araw ay tila walang init at ang liwanag nito ay maputla. Parang pilit lang inilagay sa ibabaw ng isang lumang larawan. Pumangon siya, hinaplos ang kandilang walang apoy sa kanyang bulsa. Nasaan ako? Bulong niya, halos hindi marinig. Wala siyang maalala, ni pangalan, ni lugar, ni dahilan kung bakit siya nandoon. Tanging isang imahe lang ang kumikislap sa isip niya. Isang batang babae na may mahabang buhok, nakangiti sa gitna ng ilog at nagsasabi ng, "Huwag mong kalimutan ang pangako." Ngunit kaninong pangako? Habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang bago ang lahat. Ang mga bahay ay mukhang mas maayos, ang mga pader ay bagong pintura, at ang mga tao ay nakangiti habang naglalakad. Wala ang dating takot o bulong-bulungan. Wala na ang mga tanong sa dilim. Sa gitna ng baryo may karatulang nakasulat, "Maligayang pagdating sa bagong San Lazaro, ang baryong pinagpala ng liwanag." Pinagpala. Ngunit bakit sa ilalim ng karatula may mga bakas ng lumang marka, parang sinunog, tinanggal at tinakpan ng bagong pintura? Lumapit siya sa isang matandang babae na naglalako ng prutas. "Nay," tanong niya, "ilang taon na po ang baryo?" Ngumiti ang babae. 3 taon ng payapa mula nang mawala ang sumpa. Wala nang umuugong na halimaw, wala nang ilog na kumakain ng tao. "Anong sumpa po?" tanong niya naguguluhan. Biglang nagtigil sa pagngiti ang matanda. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, sa kamahinang nagsabi, "Hindi natin yun dapat pinag-uusapan. Nakalipas na yon, anak. Hayaan mo na." At sa isang iglap nakita niya ang mga mata ng babae ay kulay abo. Kilala niya ang kulay na yon, ang parehong kulay ng mga mata ni Mang Isko bago ito nawala. Nang kumurap siya, bumalik na sa normal ang babae, parang walang nangyari. "Anak, ayos ka lang ba? Mukhang pagod ka," sabi nito. Tumango si Thomas pero sa loob-loob niya, unti-unting lumalamig ang dugo niya. May mali. Sa dulo ng baryo, nakita niya ang lumang bahay nila. Maayos na. Ang mga bintana ay may kurtina, ang bakuran ay may tanim na bulaklak, at sa pinto ay may nakapaskil na maliit na palatandaan. Pag-aari ni Lyra de la Cruz. Natigilan siya. "Lyra," bulong niya. Binuksan niya ang pinto. Sa loob may amoy pa rin ng tuyong bawang at kandila, pero malinis na lahat. Walang bakas ng gulo, walang patak ng tubig o putik. Sa dingding may mga larawan. Larawan ng isang babae na nakangisi, nakatayo sa harap ng ilog, may hawak na kandila. Sa likod niya, naramdaman niya ang malamig na hangin at isang boses, "Tomas." Paglingon niya, naroon si Lyra. Ngunit hindi na siya bata. Nasa tamang edad na siya ngayon, nakasuot ng puting bestida at may mutyang nakasabit sa leeg. Parehong mutyang minsang hawak ni Tomas. "Matagal kitang hinintay," sabi ni Lyra, mahina ngunit malinaw. "Lyra," hindi siya makagalaw. "Buhay ka," ngumiti si Lyra. "Hindi ko alam kung buhay pa ang tawag dito, pero nandito ako dahil may isa ka pang kailangang maalala." Alalahanin? Ano pa bang nalimutan ko? Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Thomas. Sa sandali iyon, tuluyan nang huminto ang oras. Nang dumayo ang balat nila, balik sa isip ni Thomas ang lahat. Ang ilog, ang kandila, ang mutya, ang sigaw,
at ang gabing pinili niyang ibalik ang liwanag. Nang naalala niya ang bigat ng lahat ng alaala, napaatras siya, halos hindi makahinga. Hindi, hindi totoo. Pero totoo, Thomas, ang sagot ni Lyra. Nagbago ang baryo dahil sa'yo, pero bawat liwanag na ibinalik mo ay may kabayaran. Ang alaala mo, pinayuko siya. Kung ganon, bakit bumalik ako? Tinikman mo ang kapalit, ang sabi ni Lyra. Nang pinili mong ibalik ang hangganan ng dalawang mundo, naging tagapamagitan ka na rin, pero hindi pa tapos ang lahat. May natira pa. Anong natira? Ang ilog. Lumingon si Lyra sa labas. Mula sa malayo ang tuyong ilog ay muling nagkakaroon ng kinang, asul, gaya ng liwanag ng mutya. Bawat 3 taon, sabi niya, kapag ang buwan ay mulong tumingkad sa kulay ng dugo, muling mabubuksan ang hangganan. At kailangan ng bagong tagabantay. Napailing si Tomas. Hindi ko na kaya, Lyra. Wala na akong lakas, wala na akong alaala. Pero tandaan mo, putol ni Lyra, ang sumpa ay hindi kailanman naglalaho, Tomas. Umuulit lang sa ibang anyo. At kung hindi mo haharapin, babalik ito sa mas malupit na paraan. Bago pa siya makasagot, may kumalabog sa bubungan. Mabigat, parang yapak ng hayop. Sumunod ang tunog ng pagaspas at mula sa labas ay may aninong dumaustos pababa sa bintana. Parehong napatigil silang dalawa. Dahan-dahan silang lumapit sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng maputlang araw, may nilalang na nakayuko sa lupa. Mahaba ang buhok, ang balat ay kulay abo, at ang mga kuko ay matutulis. Ang leeg nito ay may kadena, at sa dulo ay may nakasabit na maliit na kampanilya na pumipintig sa hangin. Hindi yan, bulong ni Thomas, halos hindi marinig. Hindi na dapat siya. Nagwala ang nilalang sa makinig ni Thomas, nakadaupang payag ang loob. Ang buhay nitong mukha, pero ang mga mata ay bago. Ang parehong mata ni Mang Isko. Lyra, bulong ni Thomas, nanginginig. Hindi siya nakaligtas, di ba? Tumulo ang luha ni Lyra. May ilan na hindi makaalis. Sa bawat siklo may isang kaluluwang naiiwan. Ang nilalang ay gumalaw. Lumapit ito, mabagal, ngunit may bigat sa bawat hakbang. Ang sound ng kampanilya ay sisingaw-sisingaw na nagbibilis at sa bawat tuktok parang tumitimba ang hangin sa paligid. Umalis ka na, Tomas, ang sabi ni Lyra. Ako na ang bahala. Hindi, ulan niya. Hindi ko nahahayaang may maiwan ulit. Hinawakan niya ang kandila at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, muling nag-apoy ito. Ngunit hindi bughaw, itim. Ang liwanag nito ay malamig ngunit malinaw. Ang mga anino sa paligid ay kumilos, parang mga kaluluwang gumagalaw. Anong nangyayari, Lyra? He cried. Ang kandilang yan, replied Lyra, ay apoy ng alaala. Kapag sinindihan mo yan, mabubuksan ang lahat ng nawala, pati ang sakit. Nalapit ang nilalang at nang maligmig ng liwanag ng kandila at ng anino nito, biglang tumigil ang mundo. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Tomas ang huling tinig ni Mang Isko. Hindi lahat ng kaligtasan ay para sa lahat, at sa isang iglap sumabog ang liwanag. Nang naglabas si Tomas, tumalulod siya sa lupa. Walang si Lyra, walang rin ang nilalang. Sa kaniyang panig, ang kandila ay muli patay. Pero sa apoy nito, may salangsangin lamang, hanggat may ilaw, may anino. Napagsigaw siya, hindi niya pinakangit, kundi noong sakit. Kasama ng wakas, naaalala na niya ang lahat. Paano niya isinuko ang sarili, paano niya tinigil ang liwanag sa halip ng lahat ng alaala. At ngayong bumalik na ang lahat, bumalik din ang dilim. Sa dulo ng baryo, nagsimulang umuga ang lupa. Ang tuyong ilog ay muling nagkaroon ng agos, ngunit hindi tubig, kundi dugo. At sa ibabaw nito may aninong naglalakad, may hawak na kandila at mahinang bumulong sa hangin. Kung ikaw ang kailangang mawala para tumigil ang sumpa, papayag ka ba ulit? Ikaw ba? Kung alam mong uulit ang lahat, kaya mo pa rin bang magtiwala sa liwanag? Tahimik ang paligid,
Wala ni isang kuliglig, wala ring hangin na dumaraan. Para bang huminto ang mundo mismo sa tapat ng kubo nilang magkapatid. Si Elena ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang bayong ng mga bawang na ngayon ay unti-unti nang nalalanta. Samantalang si Rico ay nakatayo sa may pinto, hawak ang lumang kandila na minsan ay kay Inang Aling Rosa, ang albularyong matagal nang pumanaw. Rico, mahinang tawag ni Elena, halos pabulong. Naririnig mo ba sila? Hindi siya sumagot, pero nakita ni Elena ang nanginginig niyang mga kamay. Sa paligid nila may mahina, mababang alingawngaw ng mga tinig, parang mga nagdarasal sa liblib na sementeryo. Ang mga boses ay pabulong, paulit-ulit, paikot-ikot. Bawang, dugo, panata. Tumayo si Elena, dahan-dahan, pilit pinatatag ang loob. Hindi na ito panaginip, Rico, sabi niya, tinatapik ang balikat ng kapatid. Simula nang mamatay si Inay, alam ko na may iniwang sumpa sa pamilya natin. Na matingting si Rico sa kanya at doon, ang gaze moment, saglit na nagsalubong ang mga mata nilang puno ng takot. Pero sa ilalim nito, may halong pagkilala na parang pareho silang nakakaalala ng bagay na matagal nilang tinakbuhan. Sa labas ng kubo, nagsimula na namang gumalaw ang mga puno. Hindi ka rin na hangin, kundi dahil may mga aninong gumagapang sa paligid. Mahahaba, naglalakad sa ilalim ng lupa, minsan ay nakikita lang kapag natamaan ng liwanag ng kandila. Mula sa malayo, tumahol ang mga aso, sunod-sunod, at sa dulo ng kagubatan ay may nakita silang dilaw na mga mata. 2, 4, 8, parang dumadami habang tumatagal. Rico, Elena writes while opening the small box under their huddle. Ito ang iniwan ni Inay sa akin bago siya namatay. Dito sa kahon ay isang sinauning singsing, pilak na may ukit ng araw at buwan na magkatabi, may kakaibang ningning kahit walang ilaw. Sabi ni Inay, ito raw ang magtatapos ng sumpa. Pero may kabayaran, napasinghap si Rico. Anong kabayaran? Hindi kaagad nakasagot si Elena. Tiningnan lang siya sa bintana kung saan nagsisimula ng lumabo ang hangin. Parang usok, parang mga espiritong naglalakad. Kababayaran ng kaluluwa, mahinang sagot niya. Sa gabi iyon, hindi sila nakatulog. Paulit-ulit silang ginising ng mga tinig mula sa labas. Minsan ay may kumakaluskos sa bubong, minsan ay may marahang pagtawa sa dilim. At tuwing pinapatay nila ang kandila, bumubulong ang hangin sa tenga nila. Isa lang sa inyo ang pwedeng manatili. Sa umagay pumunta si Elena sa lumang balon, ang parehong balon na sinabi noon ni Aling Rosa na huwag kailanman lalapitan. Doon raw nakatira ang diwang nagbabantay sa sumpa ng baryo. Sa ibabaw nito ay nakasabit pa rin ang mga tuyong dahon at lumang rosaryo. While gazing into the interior, namihaman niya ang mayroon ng liwanag sa labas ng tubig, not light of day but of fire, which has been submerged. Slowly niyang abot ang kamay at noong kakapit ang kanyang daliri sa tubig, narinig niya ang tinig ng kanilang ina. Elena, anak, huwag mong ulitin ang pagkakamali ko. Pilets niya ang kamay pero tigil na. Sa palad niya ay may parang sunog na bakas, pabilog, exactly ring shape ng singsing na iniekle sa kanya. Ubalik niya sa kubo, nakaabot sa kanya sa mesa, ay may naiwan itong sulat, nakasulat sa likod ng lumang resibo. Hindi ko kayang hintayin ng gabi. Kung may paraan para tapusin ato, ako na lang ate. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kakahuyan, dala ang singsing at ang isang bungkos ng bawang. Ang araw ay halos hindi sumisikat. Kulay abo ang langit, parang gabi na walang bituin. Habang tumatakbo siya, may naririnig siyang mga yabag. Mabagal, mabigat, parang sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa gilid ng kanyang paningin may mga aninong naglalaro, mga hugis ng tao pero walang mukha. Rico, sigaw niya, pero ang tinig niya ay parang nalunod sa hangin. At doon niya nakita
Sa gitna ng madamong bahagi ng kagubatan, ang kanyang kapatid, nakatayo, nakatalikod, at sa paligid niya ay mga itim na ibon na paikot-ikot. Rico, lumayo ka diyan. Pero nang humarap si Rico, naglaho ang mga ibon. At ang nakita ni Elena ay hindi na ang kapatid niya, kundi isang anyong may kalahating tao, kalahating hayop, mapupulang mata, bibig na may ipin ng baboy damo. Elena, garalgal na tinig, sila ang may hawak sa akin. Inay ang unang nagkasala, tayo ang kailangang magbayad. Lumapit si Elena, umiiyak, hawak ang singsing. Hindi ikaw ang may kasalanan, Rico. Ako ang pipili. At bago pa siya mahawakan ng kanyang kapatid, isinuksok niya ang singsing sa sarili niyang daliri. Sumiklab ang liwanag. Ang lupa ay yumanig. Sa paligid nila ang mga puno ay tila nabubuhay, sumisigaw, nag-aapoy. Ang hangin ay naging abo. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang diwata ng ilaw at dilim, ang nilalang na tinutukoy noon ni Aling Rosa bilang bantay ng sumpa. Ang panata ng dugo ay kailangang tapusin, isang kaluluwa kapalit ng lahat ng nilamon ng takot. If so, Elena replied, weak but whole, ako na, basta't iligtas mo ang kapatid ko. Quiet was the diwata, looking at her only. In its eyes, the awa and the pangungutya struggled. Ang sakripisyo ay hindi sa salita sinusukat, kundi sa alaala. Kung pipiliin mong mamatay, mananatili kang buhay, pero hindi mo na aalalahanin kung sino ka. Umiling si Elena, nasirang muli. Mas mabuti nang mawala ako kaysa mawala siya. Kinabukasan, nagising si Rico sa loob ng kubo. Malinis ang paligid. Wala nang amoy ng bawang, wala na ring bakas ng kagabi. Emerging siya at nakita ang mga tao sa baryo, katulad ng bumalik na normal, walang resedong aswang o takot, kundi may kakaiba. Sa hilera ng kalsada may nakabagong batang babae, nagtitinda ng bawang. Nakaputing bestida, nakangiti, at sa kamay ay may pilak na singsing. Kuya, bili na po ng bawang, sabi nito, inosente ang tinig. Bagong pitas po, pantaboy sa dilim. Natigilan si Rico. Lumapit siya, nanginginig. Anong pangalan mo, iha? Ngumiti ang mga bata. Elena po. At sa sandaling iyon, bumagsak mula sa kanyang kamay ang isa sa mga bawang. At sa lupa, sa ilalim ng araw, nagbalik ang kulay nito. Naging kulay abo. Parang abo ng sinunog na alaala. Lumipas ang mga taon pero nanatiling misteryo ang lahat. Sa baryo, ganun pa rin sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may batang nagtitinda ng bawang na umiikot-ikot sa paligid ng lumang balon. Hindi tumatanda, hindi rin nagbabago ang ngiti. At ang mga nakakita sa kanya sinasabing pagkatapos ng 3 gabi, may nawawalang isa sa baryo. Lagi. Walang sugat, walang bakas, pero sa harap ng kanilang bahay, may iisang bawang na kulay abo. Minsan may bagong taga-baryo na nagtangkang kausapin ang batang iyon. Bakit mo ginagawa to, iha? Tanong ng lalaki. Ngumiti ang bata at tumingin sa malayo kung saan lumulubog ang araw. Sumpa po, sagot niya, panata ng magkapatid, isa ang aalis, isa ang mananatili. At sa likod niya sa malayo, may aninong nakatingin, lalaking kahawig ni Rico, laging nakasunod, pero hindi lumalapit. Sa pinagdausan ng huling gabi ng kwento, ang hangin ay parang huminto ulit. Ang mga kuliglig ay mahinahon. At mula sa balon maririnig ang parehong tinig noong bawang, dugo, panata. Sa labas ng balon, kumikislap ang liwanag ng pilak na singsing. Palaging naroon, walang nagmamay-ari. Pablo, ba't sinabi ng matatanda, kapag natagpuan mo raw iyon, huwag mo nang isuot, dahil kapag sinuot mo, magsisimula mo lang muli ang sumpa. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elena, kung ang buhay ng kapatid mo ay kailangang ipalit sa sarili mong alaala, papayag ka ba? O haharapin mo ang dilim kahit alam mong ikaw ang susunod na isusumpa ng baryo ng mga aswang?